Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Alam niyo, maraming litong-litong sila sa ano ba talaga ang gagawin ko sa aking pananampalataya. Ano bang pagsunod ang gagawin ko sa Diyos? Ano ba ang yung iba naman hindi naman nalilito. Kontento na sila sa kanilang ginagawa. Sila po ay naglilingkod at as long as naglilingkod sila, gumagawa sila ng mabuti sa kapwa, sa mga kapilya nila, simbahan, gawain. Enough na yun, and that will save their souls. Pero pag nakakakita naman sila ng mga aral na hindi rin makapagliligtas, totoo ho yun sinabi ng Panginoon na hindi tayo maliligtas sa gawa. Aba, di yung gagawin ko pala sa Diyos hindi pala makalulugod yun. Bakit? Hindi pala ako ililigtas ng pagkanta ko, pangangaral ko, hindi pala ako ililigtas ng pagtulong ko, o pagiging mabuti ko sa opisina, pagiging matulungin ko sa pulubi. Diba? Kung sinasabi ng iba mangangaral at ni Kristo na hindi ako maliligtas dyan, ibig sabihin yung gawa ko hindi makapagliligtas. Totoo, sinabi naman talaga ng Panginoon yan hindi tayo maliligtas, for by grace we are saved, by our faith, not the result of works that anyone should boast. Ephesians 2:8-9. So ibig sabihin hindi ko na kailangan gumawa ng mabuti, dahil baka hindi yung ginagawa ko ay hindi makapagliligtas. Kaya nalilito ho yung iba at pag nakakabasa sila. Pero iba tuloy lang, dahil basta wala akong nire-rape, wala akong pinapatay, kilala ko naman si Kristo ayon sa Biblia ang napakinggan ko, at siya naman ay hindi ko binabastos, at hindi mo nga binabastos, pero baka may ginagawa kang ayaw niya. Yun, ano kaya naman yung ginagawa kong ayaw niya? Ayun ang alamin mo. Kasi baka gawa ka ng tungkol sa Diyos, ayaw naman niya yung paraan mo ng paggawa. May ninanakaw ka, may inaangkin ka, may ginagahasa ka, wala kang espiritu pa ng Diyos. Naku, kailangan pa ba yun? Paano ba yun? Ano ba yung espiritu ng Diyos? May mga nagtatanong sa akin. Kasi lagi ko sinasabi yan, yung tungkol sa espiritu, dahil yan ho yung tatak, yung selyo na ikaw nga ay anak ng Diyos if you have the Holy Spirit. Kasi kung perform ka lang ng perform, gawa ka lang ng gawa, wala ka namang Holy Spirit. Hindi naman Holy Spirit na nagpupush sa iyo na gawin iyon, kundi yung sarili mong utak ka nagpupush. At saka yung alam mo sa Bible o yung tinuro ng mga ngaral. Kaya mo ginagawa yung kabutihan, pagtulong, pagsuporta sa gawain sa mga tao, pagiging mabait galing naman sa Bible yun. Hindi ba galing sa Holy Spirit din yun? Pwedeng, yan naman din ang sinasabi ng Holy Spirit Pero the question is, the Holy Spirit nga ba yung nagpapagawa sa iyo ng mga bagay na ginagawa mong yan? O yung Bible at yung teaching na narinig mo lang? Wala namang masama, narinig mo, tsaka aral yan na ipinangaral di sundin mo. Yan din ang sinasabi ng Diyos Pero the Holy Spirit, siya yung magre-remind sa iyo na kung kailan mo gagawin yan, kung anong tamang paggawa niyan. Kaya yung Holy Spirit, siya yung magsaselyo, siya yung magko-confirm na ikaw nga ay anak ng Diyos sa Romans chapter 8. Kasi if we do not have the Holy Spirit, we are not sons of God. Paano malalaman yun? Hindi ba pag gumagawa ko ng kabutihan sa Diyos, sa kapwa ko, sa gawain namin, may Holy Spirit na yun, Holy Spirit nagdidikta. Pwede mong akalain. Dahil hindi naman lahat ng gawa ng kabutihan ng tao ay galing sa Holy Spirit, galing sa Diyos. Galing sa nabasa mo. Bible man yan o hindi Bible. Aral man yan ni Kristo o ibang aral, basta mabuti. Ligtas. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Paano tayo naliligtas sa pagsampalataya kay Kristo? Pag-amin sa ating mga kasalanan at hindi nababalikan, at pagsisisihan, tatalikuran. Pagtupad sa nais ng Diyos, paglayo sa kasalanan, pagiging asin at ilaw na. Yung ba'y ginagawa mo ba yun? Dinidikta ng Holy Spirit yun. Ginagawa mo ba? Yung ilan lang, pero hindi ko ginagawa lahat Mahirap Tao lang kasi ako Sapagkat ako'y tao lamang.
Hindi ako perfect, walang perfect na church. Ako yung church, building ito ng Lord yung katawan ko. At lalong walang perfectong mga simbahan. Hindi, mali na namang aral yan eh. Bulok. Tayo ay inutusan ng Diyos na mag-perfect. Hindi nga tayo perfect, but we can be perfected. If we are willing. Kung gusto mo magpalago, kung gusto mo magpaakay sa tama, kung gusto mong magpa-guide sa Holy Spirit na sabi niya, huwag mong gawin yan, huwag mong nakawin yan. Huwag kang magyabang sa pagkanta mo. Huwag kang matapang. Huwag kang masamang patutuo sa lugar nyo, sa bahay ninyo, sa anak mo. Ha? Huwag kang magsugal. Ha? Huwag kang mababae, huwag kang manlalaki. Ba? Yun yung pagsunod. Kasi alam nyo, obedience is better than sacrifice, sabi ng Panginoon. At sinasabi ni Kristo, kung ang aral ko ay di nyo dinidinig, di ko kayo alagad, di ko kayo alagad, quote and quote, di ko kayo alagad. You can never be my disciples. Kung kayo naman ay nakikinig lang at di nyo ginagawa, ay, di ko kayo kapamilya, di ko kayo kaanak. Diba yung sabi ni Kristo? Oh. Kasi ang taong na kay Kristo na tunay na nagsuko ng buhay, na tumanggap, tunay na nagsisi, tunay na tumahanda, tumalikod sa kasalanan, tunay na nagpapatotoo kay Kristo, hindi lang nabautismo, kundi yung bautismo niya sa tubig, totoo, para magpatotoo na sa lahat, sa mga tao, sa opisina, na siya nabago na, hindi na siya yung dating masama, hindi na siya dating pusakal, hindi na siya magnanakaw, hindi na siya kurap. Ha? Kumbaga, ikaw ay tunay na nagsuko ng buhay, sumusunod ka na talaga. At handa ka nang sumunod. Wala nang question. Ha? Yun, ginagawa mo ba yun? Yung pagsunod? Yung ilan, marami rin akong ginagawa, pero marami rin akong hindi ginagawa. So, hindi obedience. Hindi perfect obedience. Hindi perfect following. Hindi pagtupad sa kalooban ng Diyos. Hindi genuine, hindi lahat. Hindi all. Hindi pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yung piling kalooban lang ng Diyos ang gusto mo. Kaya dun yung gawa tayo ng gawa ng bagay sa Diyos na gusto lang natin, hindi gusto ng Holy Spirit, hindi gusto ng Diyos. Yung ilan lang gusto ng Diyos na ginagawa natin. And yet, we are contented na nagagawa natin. E may ninakaw ka, may inaangkin ka, hindi sa'yo. Lupa ng kamag-anak mo, tungkuling hindi sa'yo. Siniraan nyo yung tao, ginago nyo yung tao na nagtiwala sa inyo, naging bantay sa lakay ka, halimbawa. Ma? Madumi isip mo, hinuhubaran mo yung babae, yung manggagawa ng rape mo. Ha? Hindi sapagkat ako'y tao lamang, kaya ako. Ba, ituwid mo yan. Magsisi ka, ihayag mo yan, napatay ka na. At yung pagkakasala mo, pinagsisisihan mo, at talagang dugyot na dugyot ka sa sarili mo, at humingi ka ng tawad sa Diyos, at ipahayag mo ito sa lahat. Hindi yung tinatago mo. Sino man nakakaalam na tunay ka nagsisisi? Ikaw lang. Hindi mo handang malaman, ihayag yan. Kaya nga ipapahayag yung kasalanan natin. Kung hindi mo pinapahayag sa Diyos at saka sa kapwa, sa taong pinagkasalanan mo, paano lang malalamang genuine ang paghingi mo ng tawad? Paano yung may ginawa ka? Halimbawa, meron kang ninakaw. Hanggat di mo yan ibinabalik, nagsorry ka man sa Diyos, hindi mo binabalik, di mo tinutubig, ninanakaw mo pa rin yan. Ninanakaw mo pa rin yan. Nagpapatuloy ka sa kasalanan. Pero gumagawa ka na mabuti sa Diyos, mangaral ka, kumakanta ka, naglilid ka ng isang music department, naglilid ka ng usher department, naglilid ka ng dance. Ha? Nagtuturo ka sa Sunday school. Ha? Tumutulong ka, sumasama ka sa pag-aakay. Pero tunay ka bang tagasunod ng Kristo? Diba? Pina-perfect mo ba ang sarili mo? O punong-puno na imperfections ang buhay mo? Punong-puno ng sin? Punong-puno ng hindi pa tinatapong kasalanan na nandiyan nakabaon? Hindi mo pa tinatalikuran? See? Kaya madaling gumawa tayo ng mga bagay na kaipokrituhan, kayabangan, ha? Pakabanal kuno. Madali gumawa ng ganyan eh. Dali tayong gumawa. Alam ng Diyos yan eh. Tinuwid mo na ba yung dapat mong tuwirin? Bilang ama, bilang ina, bilang anak, tinuwid mo na ba yung dapat mong tuwirin sa pamilya?
Hindi pa pala eh. Kala mo tanggap ng Diyos yung paglilingkod mo, pag-aalay mo, pagkanta, pagsamba, pangangaral, hindi. Pag hindi mo tinuwid yung tama, hindi mo itinama yung mali, hindi ka tanggap-tanggap ang anumang pagsamba, alay, pangangaral mo, hindi tanggap yan. Wala kang naihahandog sa Diyos. Wala kang naiaalay. Kaya bago nyo gawin ang paghahandog sa Diyos, itabi nyo muna yan. Ayusin nyo yung mga kasalanan ninyo, mga pagkakamali ninyo. Hindi pwede. Kaya nga may awit, may panalangin na hindi tanggap ang Diyos, merong handog, merong pagsisisi na hindi tanggap ang Diyos because hindi tunay. Tunay ba yan? Quote and quote, may tunay at di tunay. Tunay, merong hindi tunay. May tapat, may hindi tapat. May genuine, may hindi genuine. Sa Bible, laging sinasabi ng alagad eh. Kaya nga hinihikayat yung mga iglesia ng Diyos, yung mga tinubos ng Diyos na checkin lagi sa sarili. Gawin lagi yung tama. Ha? Pakita nyo ang espiritu ng Diyos sinasayo, baka espiritu ng diablo yan. Pakita nyo genuine. Kung nagtatago ka, dahil hindi makita ang genuine mo, magaling ka mangangaral, nanggagalaw ka naman ng kabataan, naninipsip ka, di ba? Ganid ka sa laman, manyak ka, minamanyak nyo yung mga kabataan, di ba? Mangangaral ka na ng re-rape, di ba? Magnanakaw ka ng pera, di ba? Inaangkin mo, tamad ka magtrabaho, gusto mo buhayin ka nila. Hayaan mong magbigay sila kung nakikita nila because yan ang tungkulin nila. Pero kung hindi nila nakikita si Kristo sa buhay mo, hindi mo pwede silang i-require. Ha? Kaya baka maraming iba nagtayo ng simbahan o ng agaw ng simbahan para pagkapirahan. Pag hindi na pagkakapirahan nila yun at para buhayin sila at ang pamilya nila, nagagalit sila. Nagpapalayas sila ng mga hindi aayon sa gusto nila. Voluntary ang gusto ng Diyos dyan. Kung tunay kayong sa Diyos, tapat, tuwid, banal kayo, tunay kayong mapagmahal, talaga mamahalin kayo. Wala sila magagawa ho yan. Utos ng puso yan eh. Then they will volunteer, serving, helping you. Pero kung wala kang Diyos, hypocrite ka, huwad ka mangangaral, huwad na taga-akay, bulag na taga-akay, bulag na mangangaral, mahalay na mangangaral, kalakalang salita ng Diyos sa mangangaral o lingkod ng Diyos, hindi ka nga tutulungan yan. Makikipagbrasuan ka, makikipaghawayan ka. Pipiliin mo lahat ng susunod sa iyo sa kawalang hiyaan mo, kamanyakan mo, pagiging ganid mo sa lahat ng pagkakaperahan, pati politika pagkakaperahan mo. Pati yung abuloy ay pipilitin mo mag-abuloy para magkaperahan mo. Tamad ka kasi. Wala kang espiritu ng Diyos na talagang nagagabay sa iyo paano kumita, mabuhay. Ang alam mo pagkaperahan ng gawain ng Diyos, gagamitin mo yung kailangan habang ang baka ay gumagawa, ay kailangan bigyan. Ang sinabi doon ay tulungan nyo yung mga matutuwid ng mga ngaral noon, sabi. Doon sa aral sa Biblia na yung mga tunay na gumaganap, tunay, quote and quote, tunay na mga mahal ang Diyos, tunay na naglilingkod sa Diyos, na habang sila ay nagtatrabaho, tulungan nyo silang mga matatandang mga ngaral na nagtuturo. Pero yung pilitin mo, pilitin mo sila dahil masama ka, dahil hindi ka marunong, wala kang espiritu ng Diyos, ikaw ay bulag na tagapangaral at tagaakay, masama kang tao, wala ka pang Kristo sa buhay mo, pilitin mo sila, hindi sila magbo-volunteer. Pero kung tunay yan at pinangaral mo, ayan, tunay si ganyan, yan, totoo yan, naglilingkod na matagal na yan, tulungan nyo naman. So, di ba? Ina-admonish na tulungan nyo. Ipagpatuloy nyo ang pagtulong, ang pagbibigay sa kanila. Pero sino yung sa kanila? Yung sa kanilang tapat at tuwid. Tunay na lingkod ng Diyos. Ang daming hindi tunay na lingkod ng Diyos, ang gusto nila, swelduhan sila. Ang dami namang iba, pinagkasweldohan, magkano tanggapan dyan, o di maglingkod ako dyan, di ba? Ingat tayo kung ano yung purpose natin. Baka pag tinanggal yung abuloy o bigay na yan, hindi ka na naglilingkod. Kaya balik ho tayo. Iba yung obedience sa Lord. Iba ho yung ino-obey mo lahat. Yung talagang, di ba? Bakit nagalit ng Diyos kay Saul?
unang hari, 'di ba? Kasi hindi sa sumusunod eh. Meron siyang mga bagay na kinukuha sa sinasakop nila na kaaway nila. Eh pag sinabi ng Diyos, gusto niya pagsunod. Bakit yung kay Achan's family na may ginawang Israelita, nagnakaw yung pamilya ni Achan's na Israelita? Oh, di ba? Pinulbos ng Diyos yung lahat ng anak, pati yung lahi na iyon ni Achan ng pamilya niya na Israelita. Hindi sila sumunod eh. Pinagnasaan nila yung mga bagay. Ang gusto ng Diyos ay pagsunod. Hindi yung sundin mo yung gusto mo. Yung meron kang susunding nais mo, pero ayaw ng Diyos. Tanungin niyo yung sarili niyo, may ginagawa ka pa bang ayaw ng Diyos? Tanggalin mo muna yun bago maging katanggap-tanggap sa'yo yung ginagawa mong paglilingkod. Kaya yung mga paglilingkod niyo o paggawa ng mabuti ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos because hindi handa ang puso, hindi suko ang buhay, hindi tunay ang pagsunod. Okay? I hope malinaw po yun. Merong sumusunod sa ilang bagay na gusto ng Diyos na hindi niya sinusunod ang lahat ng nais ng Diyos. Ang malinis na puso, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagsunod, no? Kaya ang katotohanan ang nais ko sa puso ng lahat, yan ang nais ng Diyos. Kabanalan ang nais niya. Kalinisan ng kaluluwa ang nais niya. Yan ang tunay na pagsamba na nais ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos, basahan lang ito. Panalangin, nabibingi ang Diyos. Awit, nabibingi ang Diyos. Masakit ang tenga niya, ayaw niya yan. Pabigat lang sa damdamin ng Diyos yung mga ganyang bagay. So utos niya, sundin niyo. Alam niya, tingnan niyo yung kantang yung tunay na pagsamba ng papuri. Marami iba pala sunod lamang ng kagaguhan eh. Pagsunod lamang ng kaipokrituhan eh. Sundin lang. Pagdating sa loob ng mga gawain ng Diyos, wow, banal, ang ganda ng bis. Wow, mala Justin Bieber, ang bihis talaga. Magaling ng mga mangangaral, pero wag ka, yung kabulukan nila ay hindi alam ng tao. Kaya patay ang pagsamba. Kaya walang pagbaba ng Holy Spirit. Kaya walang paglago. Kaya walang perfection inside the church because the leader is imperfect. Because ayaw niyang pa-perfect. Ayaw niyang pabago, ayaw niyang pasakop, ayaw niyang sumunod. Yung ginagawa lang niya yung gusto niya, yung type niya, magaan sa kanya, yung hindi siya mawawala sa comfort zone niya, yun yung ginagawa niya. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, sabi ng Panginoon. Kaya may mga ginagawa tayong talagang hindi ka tanggap-tanggap. May kabutihan tayo, hindi tayo maliligtas niya ng kabutihan natin. Paltan mo ng yung kadugyutan mo, yung kasamaan mo, ang pagiging masama mong patuto sa pamilya mo o sa ibang tao, ang ginawa mong kagaguhan, sinusuklian mo ng pangangaral sa loob ng iglesia. Sinusuklian mo pagtulong sa mamamayan, pero kurap ka sa munisipyo. Pero magnanakaw ka sa munisipyo, pero tumutulong ka sa mahihirap, ginagamit mong pera ng bayan. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Tumutulong ka nga, 'di ba? Nakakatulong ka doon sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, binibigyan mo ng trabaho. Tanong, ikaw ba'y tagasunod ng Kristo? Ginagawa mo ba yan dahil because gusto mong sundin ang Diyos? O yung bahagi lamang ang pagsunod ang sinusunod mo dahil yun lang ang kaya mo? Yun pa lang ang kakayanin mo. Yun pa, hindi ka pasuko ang buhay. Ang gusto ng Diyos, bago mo gawin, bago kayo mag-start ng lahat ng gagawin ninyo, sukong buhay. Talikod sa kasalanan, tunay na pagsisisi. Pagpapatotoo na ikaw ay patay na Kristo na sinusunod. Hindi na yung may bahagi ka pa susundin sa gusto mo, sa kamanyakan mo, sa pagnanakaw mo, pagyayabang mo sa mundo. Wala na. Patay ka na. Kapag di ka papatay, gawa ka ng gawa ng ilang gusto mo lamang para sa Diyos o mabuti sa kapwa mong gawaing mabuti. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kasi hindi ka papatay sa sarili mo, hindi ka pa handang sumunod lahat. Pinipili mo lang yung gusto mo. Kaya nga, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pagdating ng paghukom, marami magyayabang, kagaling mangarang magpalayas ng demonyo, gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos ni Kristo. Sila ay nag-ala propeta. Wow, ang galing! Pero itatakwil sila ni Kristo. Deko kayo kilala. Huyo! Huyo! Lumayas kayo sa aking harapan, mga mapaggawa ng masama. See? Gumagawa siya ng mabuti. Kala niya ligtas siya. Pero gumagawa ng kasalanan. Mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo kilala. See? Very simple po ang pagtanggap sa Panginoon. Tunay na tanggapin siya.
talikuran ng sarili. Very simple ang pagsuko ng buhay kay Kristo. Ha? Pagsisihan, pinagsisisihan mo ba yung kasalanan mo yan? Nadudugyutan ka ba sa kasalanan? Naririmarim ka ba sa kasalanan ginawa mo? Ha? Nandidiri ka ba doon sa ginagawa mo pang kasalanan na ayaw ng Diyos yung nangaangkin ka? Ayaw ng Diyos yung kamanyakan mo, yung kayabangan mo kusamang ka man. Ha? Sa school, sa opisina, sa trabaho, ha? Hindi ka patutuo ni Kristo, dilim ka pa. Hindi ka nga gumagawa ng masama, hindi ka naman patutuo, hindi ka naman niya bibig. Nakakasunod ka, hindi. Napapaalalahan mo yung mga taong ang daming problema. Eh wala naman nagpapaalala sa yung Holy Spirit. At tamad ka rin naman. Ayaw mo nga magpalago eh. Ayaw mo nga ang tunay na sumusunod kay Kristo, alam niyo, gagawin niya, magtatanong siya sa tunay na mga ngaral na alam niya. Kung tutunay siya ang puso niya, hanapin niya yung tunay na magsasabi sa kanya ng mali niya. Yung magsasabi sa kanya ng tunay na pagsunod at nakalulugod sa Diyos. Hindi niya hanapin yung mga ngaral na o taga-akay na yung gusto lang niyang marinig ang lalapitan niya. Ha? Ang sasabihin niya, ano pa bang kulang ko, ano pa ba ikalalago ka, ano pa ba ikapeperfect ko, ano bang ayaw ng Diyos. Yung ganun ang tanong yan, nagpapaakay yan. Kaya marami ibang tao kasi ayaw mapakay sa tuwid na mga ngaral, ayaw mapakay sa talagang mga ngaral ng Diyos. Ay hinahanap nila yung mga ngaral ng nila o makamundo na kabi na ayon sa gusto nila. Na hindi pagbabago, hindi pagtutuwid, hindi paglalayo sa kasalanan, hindi makatupad sa nais ng Diyos. Yung gusto nila. Ba? Kaya ikaw ba yung taong hinahanap mo talagang gabayan ka ng tunay na alagad ng Diyos para magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos, ng tunay na relasyon? Baka wala ka pang relasyon sa Diyos. Dahil kung may relasyon ka na sa Diyos, takot ka nang gumawa ng kasalanan. Kasi kinakausap ka na ng Holy Spirit eh. Indwelling na may indwelling Holy Spirit ka, diyan nakatira sa katawan mo yung Holy Spirit. Ginaguide, kinokorek ka, binabago ka. Ay kung wala naman pagbabago pero kagaling mo, nakatago lahat ng kabulukan mo sa iyong bihis, sabi ni Kristo parang nitsong puti pero nabubulok ang kalooban. See? Oh, ikaw ba yun? Pero kagaling mo mangaral. Ang galing ng bihis mo, babango ka pa. Pataas-taas ng kamay, o diba? Pero wala sa buhay mo. Pagbaba mo, ang dami na bibisit. Pag natindig mo, ang dami na bibisit. Huwag niyo akong tignan. Yung sinasabi kong tignan niyo, yung pangangaral ko, yung kanta ko. Hindi, magiging tisod. Malaking tisod, quote and quote tisod. Kasi alam ng tao, alam na hindi mananampalataya, ayaw ng gustong manampalataya sa Panginoon, kung tisod ka o hindi. Alam nila kung genuine o hindi. Kaya nga lumalayo eh. Yung iba nakikipagbangayan. Kasi nga, hindi ka tunay. Ha? Hindi nila makita yung genuine. Walang tunay na love, wala yung tunay na Holy Spirit. Kaipokrituhan. Kaya nga yung gagawin natin kabutihan sa kapwa, sa ibang tao, sa gawain ng Diyos, kung hindi tunay, hindi tanggap ng Diyos, hindi ka maliligtas dyan. Maliligtas ka sa pagsunod. Tunay na pagsuko, pagsisi, paglayo sa kasalanan, tunay na pagtupad sa kalooban ng Diyos. So, I hope malinaw. Kaya alam mo na kung anong kabutihan ng Diyos ang gagawin mo. Nakatanggap-tanggap sa Diyos. O yun, ano yung magagandang gawa, mabubuting gawa na tanggap ng Diyos. Katunayan na ikaw ay sumuko sa Diyos. Katunayan na ikaw ay ligtas na. Katunayan na save ka na. Pero kung sinasabi mong save ka na, may nakatago kang mga kasalanan, mayroon kang mga ginagawang mali, pagtapak sa karapatan ng tao, paninira ng tao, ikaw ay masamang tao, ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, makamundo ka, ikaw ay hawak mong kasalanan, hindi ka lumalayo, hindi ka pa save. Kala mo lang yun. Sabi ni Pablo at saka ni Pedro at saka ni John the Baptist sa Acts chapter 2 at saka doon sa simula ng mga Gospel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ano sabi ni John the Baptist? Tanungin siya kung paano maliligtas. Anak kayo ng ulupong, sabi niya, gusto niyo maligtas, magsisimula kayo ninyong kasalanan, tumalikod kayo sa kasalanan. O, yun muna raw ang gagawin ha. Handa ka ba?
hindi ka pa pala handang magsisi at tumalikod sa kasalanan at magpatotoo sa mapabautismo sa tubig, tapos gusto mo maligtas. Kung gusto mo maligtas, gawin mo muna yung magsisi, tumalikod sa kasalanan ng tunay, magpatotoo kay Kristo, magpabautismo na sa tubig na ikaw ay patay na. Pakita mo sa lahat ng tao, yan, ako'y namatay na, ako'y susunod na, hindi na ako yung dating magloloko, sugalero, magnanakaw, inumero, masamang patutuo sa anak, bisyoso, manyakis. Hindi na ako ganun. Susunod na ako. See? Yun muna ang gawin mo. Bago mo tanggapin ng Diyos, kayo iba tanggap-tanggap kay Kristo, bautismo, hindi pa naman pala handa naman sumunod, hindi pa handa tumalikod sa kasalanan o magsisi. Sabi niya, yan din na sabi ni Pedro. Sabi niya, magsisi kayo sa kanyang kasalanan, tumalikod kayo sa inyong kasalanan. Kayo ay magpabautismo sa tubig, bilang kapahayagan kay patay na, magpapatotoo na kayo hindi na yung dating pusakal, hindi na kayo dating manloloko, mandaraya, na mayabang, puro yabang, puro taas, pride, hindi na kayo. Kaya marami ibang tao sa tagal ng panahon, hindi kinakitaan ng bata, hindi kinakitaan ng children, hindi kinakitaan ng mga young people, hindi kinakitaan ng mga member ng tunay na pagmamahal, kasi wala ngang Diyos, walang kasamang Holy Spirit. Hypocrite lang yung buhay niya. Hypocrite na kabaitan, hypocrite na kabanalan, hypocrite na godliness, di ba? Malalaman ng tao yan Kahit malalayo yan. Pag-uusapan ka pa yan. Iwanan ka pa yan. Kasi nga, hipokrito ka. Diba? Kaya, at sabi ni Pedro, magsisi kayo sa inyong kasalanan, tunay na tumalikod sa kasalanan, magpatotoo kayo, magpabautismo na kayo ng totohanang susunod na kayo kay Kristo, hindi na kayo babalik sa kasalanan. Sabi niya, diyan kayo mapapatawad sa inyong kasalanan, at diyan kayo ay bababaan ng Espiritu Santo, diyan kayo pananahanan. Kaya iba hindi pa napapatawad talaga, hindi pa talaga sila binababaan din ng Holy Spirit. Why? Hindi tunay na nagsisi, hindi tunay na tumalikod sa kasalanan, hindi na napatotoo para kay Kristo. Hindi pa sila. Kaya yun, magiging tanggap-tanggap ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating ginagawang kabutihan sa Diyos, pag tunay talaga tayong at sumusunod sa Diyos. Hindi po maliligtas yung believer lang, basta't yung follower. Yung believer, unang step lang yun. Manampalataya ka, tanggapin mo si Kristo, pero sumunod ka. Tanggap ka lang ng tanggap, di ka na sumusunod. Kaya yun yung tatakwil ng Diyos, yung lukewarm na yun, yung mga malahinay nga, sala init, sala salamid, maligamgam, siya yun. Sila yung mga nagbalik baboy, sila hindi talagang tagasunod, hindi sila nakipaglaban sa lakbayin ng paglalakbay na ito na pinapatakbo ng Diyos, sa takbuhing nais ng Diyos. Hindi sila yung mga nakipag-fight sa a good fight of faith, hindi yung they fight a bad fight of faith yung sa kanila ng kamunduhan, hindi a good fight of faith. Hindi sila yung gagawaran ni Kristo ng well done, my good and faithful servant. Hindi naging well done, hindi naging good, hindi naging faithful, hindi naging servant, hindi naging tapat hanggang wakas. Kaya maraming paglilingkod, paggawa ng kabutihan o di umano'y paglilingkod sa Diyos na akala ng tao ay makapagliligtas. Hindi yun maliligtas sila sa anumang gawin nilang kaipokrito ang paggawa ng kabutihan. Ang tunay na paglilingkod na tanggap ng Diyos ay may kabanalan, may katuwiran, pagsunod, obedience. Tsaka magiging katanggap-tanggap yung pagsamba, paglilingkod, paggawa ng kabutihan, because bungay lang iyan ng iyong tunay na pagsuko, tunay na pananampalataya, tunay na pagsunod. Hindi ipokritong pagsunod-sunuran na gusto mong maligtas pero ayaw mong bitawan ng kasalanan, ayaw mong gawin yung tama, ayaw mong ituwid. Walang kaligtasan ayon kay Kristo. Hindi yan, kasi pag isa-isay mo yung kasalanan ginagawa mo, pagnanakaw, panloloko, pagdedenggoy, pagkukorap, pag-immoral, pagnanasa, hindi ligtas. Yan ang sinasabi ni Kristo na inisa-isa niya sa Revelation 21 and 22 na hindi maliligtas. Andiyan pa sa'yo hindi mo pa talaga tinalikuran at itinapon. Hawak mo lang, hawak mo ang beat, hawak mo ang sin. Yan ang problema.